Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Venus, tambalanista sa loob ng mahigit 1 dekada. Sumulat ako para humingi ng payo. I was once married to an AFAM pero nauwi sa divorce. After ng hiwalayan, nag-focus ako sa pagiging single mom, sa trabaho at pag-aaral. I had suitors naman pero deadma dahil takot akong umibig muli at magtiwala. After 4 years of being single, nag-joke ako kay Lord na ready na ako ulit for another relationship. After 3 months, I met an AFAM na mahal ako at tanggap ang mga anak ko. Nagde-date pa lang kami, sinabi ko na sa kanya na mahalaga sa akin ang kasal. Pero kahit 4 na taon na kaming nagsasama at may anak na, wala pa rin kasalang nagaganap. Lagi niyang sinasabing mahal niya ako at pakakasalan, pero tuwing ipapaalala ko, lagi siyang may dahilan kung bakit kailangan naming maghintay. Ang kadalasang reason, financial. Mawawala daw yung mga benefits na nakukuha ko bilang single mom, gaya ng libreng health insurance at discounts sa school ng mga bata. Financially stable naman siya sa business at okay naman ang kita ko bilang pagiging nurse, kaya hindi naman kami financially challenged. Naisip ko na baka ang tunay na dahilan ay ayaw niyang mahati ang properties niya. Sinabi ko naman na willing ako mag-sign ng prenup pero wala pa din. Ang lagi niyang sagot, wala naman daw magbabago sa relasyon namin kahit ikasal kami. Tambalan, I feel na I am compromising my values dahil hindi kami kasal. It is affecting my peace. Alam ko na hindi ako magiging lubusang masaya kung patuloy kaming magsasama ng hindi kasal. Mahal ko ang pamilya ko pero hindi ako sure kung kaya ko pa ang ganitong sitwasyon sa mga susunod na taon. Natatakot akong mapagod ng kahihintay hanggang sa tuluyang makipaghiwalay. Tambalan, anong gagawin ko? Tatanggapin ko na lang ba na ayaw niya talaga akong pakasalan? Ano ba ang dapat kong isipin? Sana ay mabigyan niyo ng linaw ang gulong-gulo ko ng isip. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Hihintayin ko ang payo ninyo. Ang inyong tambalanista, Venus. Naalala ko yung mga ganun tunog, di ba? Pag hapon sa TV. Oo, yung ganito? Yung ganitong background music? Oo, parang ganito. Tapos nagbabasa din ng letters. Ate Helen. Oo, makalumang tao talaga tayo. Lovingly yours, Helen. Yan. Okay, Venus. Yung mga sinabi mo sa amin, katulad ng compromising your values, this is affecting your peace, ayaw mo na eventually umabot ito sa hiwalayan, ganyan. Nasabi mo na ba kay AFAM? Ang tanong ko dito, naiintindihan niya ba yung English mo? Oh. Baka
meron tayong communication problem. Charot. Hindi, 4 years na So, ibig sabihin talagang nagko-communicate. So, yun nga yung tanong ko kasi sinasabi mo, willing ka to sign a prenup. Sabi mo, hindi naman kayo financially challenged. So, anong problema, di ba? Okay naman ikaw, di ba? So, anong problema talaga dito? So, na-express mo naman yon sa kanya. Yung part na nasa dulo ng kwento na may wagang burnay, yung sinabi mong it is affecting your peace, splinok mo na sa tambalan na later on nationwide ang nakakapakinig nito. Ganun nakatindi yung feeling mo na kailangan mo na siyang may ibang tao na kailangan magbigay sa'yo ng advice. Knowing ba ito ni Afam? Correct. Yung part na yon that it is destroying your peace and eventually naiisip mo na hindi ako pwede magtagal sa ganitong klaseng setup. Ayoko naman na eventually magkaroon ng hiwalayan. Alam niya ba yon? Correct ka. Malaking bagay yun agree ako doon sa statement na kasi kayong dalawang involved diba? Alam ba lahat ito ng partner mo? Yes. Alam ba ito ng jowa mo o ng ka-live-in mo? Kung hindi, bakit nauna yung tambalan? Kaya nga Para tong mga marites di ba? Nauna pa yung ibang tao versus yung tunay na dapat na gano Yan ang nagiging problema ng mga mag-asawa Yung sa halip na ang kausapin o i-confront, baka siguro wala pang nag-uusap na kayo tungkol dito. It's not something new Niisip ko kasi partner ko, halimbawa parang bagong bagay, di ba? Mag-ano ka muna, maghihintay ka ng tamang magta-timing, 'di ba? Kumbaga sa empleyado na gustong mag-leave, kahit karapatan niya naman talaga mag-leave, 'di ba? Hihintayin muna kung mukha ba siyang masaya? Sisilip-silip, dadaan-daan muna sa office. Mukha ba siyang masaya, nakakunot, gano'n. May gano'n katulad ng ikwento ko lang to. Yung isa nating empleyado nagkaroon ng parang internal issue sa sarili niya. Basta may inaway niya sarili niya. Parang internal issue kausap niya yung sarili niya minsan. Tapos huli ko rin, nagbabato-bato sila ng sarili niya. Grabe, sabi ko nga Ito, sinama nga niya ako sa bahay niya minsan. Sabi niya, panoorin mo ako, babantayin ko sarili ko habang natutulog. Tingnan mo kung paano ko gagawin kung tama ba. Kung tama yung pagkakagawa ko. Mali pala yung internal issue. Hindi, ito nga, isang empleyado nito, parang may issue siya tungkol sa isang empleyado. Okay. So parang ang eksena dito is sa halip na na sa akin niya sabihin, parang nasabi niya muna sa iba. Oo. Ang rason niya parte bakit hindi niya. Kasi yun din yung parang katulad nung gusto niyo akong i-prank, kaya lang may sakit ako, may thyroid issue. So parang concerned. So parang hindi niyo maitodo yung prank kasi problemado ako, parang gano'n. So parang gano'n din siya. Alam niya nga parang kaka-MRI ko lang, parang gano'n. May mga gano'n akong health concern. So hindi niya nasabi. So sa iba pa nalaman. Pero yun yung mga sinasabi natin na minsan sa iba pa yung ibang tao yung nai-involve, pero sa totoo lang yung taong concerned, 'di ba, ang dapat makaalam nito kasi siya din naman talaga ang makakasagot. So then nung finally sinabi ko dun sa empleyado, uy, may ganito ka palang concern, ganyan, chuchuchu, nalaman ko pa sa iba. Tapos sabi niya, kasi po ganito ganyan. Naintindihan ko naman where he's coming from na merong may clue. So ilan ba ang lalaki dito sa diba? sa Love Radio? Naka-monitor ba sa labas? Alam niya yan kapag nandiyan siya paligid-ligid, di ba? So nandito pa official hours pa niya? Hindi ko sure. Hindi natin alam yan. So anyways, sabi ko may ganyan ka palang concern. Tapos naintindihan ko naman yung point niya na kasi po mukhang problemado ka po, tapos parang ayoko muna nga makadagdag. Sabi ko hindi, yung mga ganyan kailangan sabihin. Tapos ako din nakapagbigay ng tamang sagot with proof. Huwag mong problemahin kasi ito ang totoo. Ayan. Yun. Diba? So ito. So ganun din. So anong ginawa niya? Sabi niya, nagkaroon ulit siya ng internal issue. Oo. Nagbato-batopik pa rin siya sa sarili niya. Doon wala na ako nagawa, partner. Sa manager, hindi ko na kaya yun. Hindi ka na nang himasok. Hindi na. Sabi niya, kaya mo na yan. Gusto niya manalo siya sa sarili niyang bato-batopik. Go. Support kita dyan. Nagbato-batopik yung left and right niyang hands. Oo. Sarili, partner. Nakita ko rin yan nakamakailan. Bukod, yung tama ka, partner. Dalawang versions yung kanya. Nakaharap sa salamin, binato-batopik yung sarili. Tsaka yung left and right. Bato-batopik. Oo, ganon. Siya lagi. Oo, ganon. Sabi ko, galing mo ha. Hindi lahat kayang gawin yan. Correct. Sabi ko sa kanya, I support you all the way.
So alam mo yun, bakit ko nakwento yun? Sometimes, yung mismong solusyon ng problema, o kaya yung mismong taong involved, hindi sometimes, dapat siya talagang kausapin natin. Sometimes kasi ang nangyayari, may mga iba muna tayong tinatanong, although normal lang naman yung parang kasi nga partner, 'di ba, parang nagtatansya ka 'di ba? Parang yung kwento ko, tinatansya niya, pwede ko na bang sabihin parang kayo partner, pwede ko na ba siyang i-prank, may malaki daw yung thyroid. 'Di ba ganun kayo? Nagpa-check up na naman, 'di ba? Correct, may laryngitis daw, 'di ba? Dami-daming issue sa sarili. Correct, 'di ba? Mga ganun na. So, ipaprank ba natin? So, parang ganun. So, kumbaga normal 'yon na ito katulad nitong si Venus. Sabihin ko na ba? Hindi. Kwento ko muna sa tambalan. Pakinggan ko yung opinion nila. Normal yan. Pero eventually, yung sagot kasi talaga manggagaling sa asawa mo Hindi sa amin. Kami opinion lang kami. Ako opinion ko dyan. May tinatago yan si Afam. Diba? Nakatulong ba yung sinabi kong yun? Na may tinatago si Afam? Kasi yun yung feeling ko. Ano meron? Bakit ayaw niyang magpatali ng ganyan? Diba? May tinatago yan ang hindi mo alam. So yung sinasabi ko bang ito nakatulong ba? Baka lalo nakabigat. Bigla tuloy nag-isip ka ngayon, ay oo nga, baka meron. O sa halip na diniretso mo dun sa tao na involved, diba? Lumaki pa ngayon kasi nadagdagan ng opinion ng other people. Tama. Di ba yung kasabihin na sinasabi natin palagi? Ang tubig, kapag maraming sumasawsaw. Di ba? Lumalabo. Ba't kasi sinasawsawain yung tubig? Correct. Inumin nyo na kasi. Tama. Diba? Asuka po dapat ang sinasawsaw ng sabay-sabay. Kahit malabo yan, hindi halata. Di ba? Huwag tubig, guys. Yung bakit ito kasabihin natin, walang rhyming. Hindi, pero diba? totoo, naniniwala ako doon. No? Kaya nga kayo naging mag-partner, kaya nga sabihin natin, sige mag-asawa o live-in partner. Diba? Anuman ang sigalot, anuman ang saya, anuman ang problema. Sigalot, anumang matinding problema pinagdadaanan yung dalawa, kayong dalawa ang involved dito. Although naiintindihan natin, minsan kailangan nating mag-consult sa mga friends, diba? Lalong-lalo na kung pinagkakatiwalaan mo ito, or talaga kailangan natin ng consultation to gain validation. Correct. Diba? Tama pa ba itong ginagawa ko? Tama pa ba para mabigyan tayo ng tamang payo? Kaya lang, may good side and bad side. Tama, natutulungan naman tayo na way minsan. Kaya lang, may mga pagkakataon din na nag-cause din ito ng overthinking. Correct. Bakit? Kasi iba-iba na yung taong kinakausap mo. Tama. Diba? Tapos bawat taong yan, may kanya-kanya silang opinion. Yes, iba-iba sila nang nakikita sa picture, sa madaling salita. Sa true. Lahat ng kwento mo, iba-iba ng magiging impression yung mga tao. Depende sa mindset nila, depende sa perspective nila, correct, depende sa experience nila. Depende rin kung lasing sila o hindi nung araw na yun. Totoo, depende nga sa mood nila. Correct, kung gutom ba sila o nagda-diet. Totoo. Nakabayad na ba ng utang o hindi? Siningil ba ng landlord o hindi? Diba? Nakasweldo ba sa paluwagan? Diba lahat yan, factors yan para maka-affect sa sasabihin nila sa'yo. Ngayon, sa sobrang dami na ng kinausap mo, and the one of which is tambalan, diba, maaaring makagulo din kami in a way, ha? Sa isipin mo ngayon. And that will give you parang additional overthinking issues. Yes. Talagang lalong magugulo yung isip mo. Ayan, naku, baka mamaya siya na talaga yung magbato-batopit ng sarili. Kaiisip. So ngayon, yung sinasabi mong wala kang peace, wala kang troubled ka ngayon diba? Hindi yun, feeling ko, hindi dahil sa asawa mo, dahil sa sobrang dami na ng kinausap mo. Yes. Diba? Na sana yung peace na hinahanap mo, makuha mo kaagad kung kinausap mo directly yung asawa mo. Kaya lang hindi Di ba, kumausap mo muna ng maraming tao. And ito pa yung downside noon. The tendency is, mas maniwala ka sa ibang tao kaysa sa taong concern. Correct. Kaya ako, diba, partner, no, meron akong ganyan na klaseng eksena na may nagko-consult sa akin. Ang sinabi ko talaga sa kanya is ito. Kung ano yung sasabihin ng mister mo, yun yung paniwalaan mo. At yun yung dyan ka, dun yung pag-usapan mula dun sa sasabihin ng mister nyo. Kasi, promise yung mga sausaw-sausaw, hindi natin alam kung ano yung intention nila, bakit sila nagsasaw. Correct. At iba kasi yung experience nila sa experience mo. Correct. Hindi lahat ng experience nakukuha nila experience applicable sa buhay yung mag-asawa. Tama. Ganon. Diba? O Venus sana nakatulong ang tambalan at go, kausapin na si Afam. Salamat sa pagsulat dito sa ating Mahiwagang Burnay. This portion was brought to you by Aluminum Hydroxide, Magnesium Hydroxide, Cementicon
Kasi ako, partner ko, ako tatanungin ko, based lang dun sa kwento niya, I would say na may sabit yan. Diba? I would say na may sabit yan. Pero, in fairness naman kay Venus, no, natutuwa naman ako sa kanyang, ang dami ng tinamaan dito, partner, na nag-live-in na walang balak magpakasal eh. Diba? In fairness to Venus, talagang natutuwa ako sa kanyang desire na, na gawing, hindi lang basta gawing legal, kundi yung bigyan ng tamang pagbabasbas, diba? Yun yung nakakatuwa dito sa kanya na, hindi gusto ko, merong talagang proper sealing, hindi lang seal as in pag seal. Proper sealing. Yun nga baka proper sealing eh. Baka kaya hindi sila di ba? Yung proper na pag-seal. Correct eh. Parang ganun. So, doon naman ako natutuwa dito, in fairness sa'yo, Venus, no? Ganyan ka mag-isip, ganyan ka mag-value ng sanctity of marriage, 'di ba? Yun naman yung nakakatuwa talaga sa iyo. Correct. And ang isa rin nakakatuwa sa iyo, well, thank you, and we're saying thank you for trusting the tambalan. So, 'di ba, sa dinami-dami naman na pwede mong kausapin, tambalan yung kinausap mo. So, sana nakatulong din yung mga sinabi namin sa iyo. Pero ito nga, may good side at saka may downside 'yan. So, yung pakikipag-usap mo sa maraming tao, uulitin namin, iba-iba kasi ng practices ang bawat relationship, and there's no one formula to do it. Meron lang mga parang ideal, parang pwede. Ito parang ano ba yung ideal? Putting God in the center. Yan, lagi ganon. Kung meron love triangle, it's God in the center. Ano pa ba yung mga usual, yung mga typical generic na ideal, 'di ba? Syempre ideally dapat kasal, diba? Yun, yung una. Ideally, dapat, wala na akong maisip na ideal kasi iba-iba talaga eh. Totoo. Kasi paano, kunyari, ito yung sinasabi nating downside or bad side. Kunyari, ang kinausap mo ay hindi naniniwala sa kasal. Talagang lalong lalala yung problema mo dito. Sabihin talaga yung arte mo naman, pinoprovidean ka na, tinanggap na nga yung mga anak mo, baka-arte naman ito, baka mamaya, mawala pa yan, agawin ko yan, di ba? May ganon. Lalong talaga magugulo yung ano mo dito, yung mindset mo dito, and that will give you overthinking issue. Lalong anong tawag dito, ma-aggravate yung yung overthinking mo. So, habang dumadami, nadadagdagan din yung formula sa isip mo na sana isa lang. Yes. 'Di ba, na parang 1+1 lang sana yung mangyayari eh. Naging complicated na, ang dami na ng equation. Ang haba na dapat sana 1+1 equals 2 lang kasi kayo lang yung mag-uusap dalawa na sana masusolusyon yun na kaagad. Kaya lang nagkaroon ng division, nagkaroon na ng open and close parenthesis. Meron pang fraction, geometry. Diba? Nagkaroon pa ng mga ng exponent. Correct. Naging complicated yung formula na sana madali yung masusolusyonan. So yun lang yung downside. So ang payo namin dito, every time na magkakaroon kayo ng issue, 'di ba? Sa mag-asawa ganoon naman lagi kung kaya yung i-resolve na kayong dalawa lang muna, kayo muna. Ngayon kung hindi na talaga kaya, that's the time you ask for consultation. 'Di ba? Kaya nga may mga marriage counselor. Yes. 'Di ba? Minsan kasi may mga pagkakataon na problemado ako sa jowa ko, problemado ako sa live-in partner ko, problemado ko sa asawa ko. Pag kumonsulta ka sa mga kaibigan mo, bias na 'yon. Ako naniniwala, bias Siyempre, na 'yon. kampi sila sa iyo. Yes, you are always protected. 'Di ba parang kwento mo yan eh. Yes. Di ikaw bida dyan. Kaya gusto ko yun yung, kanta ba yun? Real talk yun real talk talaga yun eh. Kwento mo yan eh. Kwento mo yan. Ikaw yung kahit binibuild up mo yung kabila, hindi na maniniwala kasi poprotektahan ka ng mga kaibigan mo. Tama. Worse, pag kinuwento mo pa ito sa family mo. 'Di ba? Kapag may problema kayo mag-asawa, tapos kinuwento mo sa nanay mo, kaya sa tatay mo, kung sino man kasama mo sa bahay, for example, 'di ba, bias yung yung judgment, bias yung decision. So, and that is unfair to your wife. That is Correct. unfair to your husband. 'Di ba? So, ganun yung nangyayari, yun yung downside. Kung malma ka, 'di ba? Nawala na, 'di ba, kahit papaano, 'di ba, parang nasabi mo, kaya lang ang effect kasi noon, yung relationship niyong dalawa, pangit yung impact nun, 'di ba? Yes. Ikaw habang nagkikwento, gumagaan yung pakiramdam mo, ay salamat may nakikinig sa akin, naiintindihan yung intindihin ka kasi kaibigan mo yan. Siyempre naman. Iintindihin ka kasi family ka nila. Ang downside nito, yung impact sa relationship niyo.
ito yung impact. So every time na dadaan ngayon yung wife mo doon sa bahay ng lalaki, 'di ba? O pupunta si lalaki sa bahay ni wifey, bad image na siya. Correct. 'Di ba? Kasi kinuwento mo na mo na. Hindi na maaalis 'yun dun sa nanay o tatay na pinagkwentuhan mo, sa mga kapatid na pinagkwentuhan mo, at dun sa mga kaibigan mo, every time nalalabas kayo at kasama sila, yun na yung tingin dun Nila, sa'yo. Sa wife, sa spouse mo. Yes. Oo. Diba? So, yun sinasabi yung sinasabi nating sausaw. Yan. Totoo. Na hindi nakakatulong yung mga sausawero at sausawera. Correct. Di ba yung kinuwento mong juta yung asawa mo, kinuwento sa mga kaibigan mo, isipin mo, di ba? Isipin nila tuwing dadaan yung asawa mo, ang yabang-yabang naman ito, super forma, jutay lang naman diba? pala. Di ba? Parang, hindi na mawawala yun. Makaporma-porma, jutay lang naman pala. Yun. Kasi, may kakilala ako na grabe nagkwentuhan sila. Admittedly girls talk, sige magpalagay. Kaya lang pinagkikwentuhan nyo kasi yung mga asawa nyo. May mga gano'n na parang, yung asawa ko hindi magaling. Yung sa akin nga jutay eh. So ngayon, nagkaroon ng gathering, magkakasama kami, katabi ko yung lalaking kinikwento niya. Iniisip mo, hindi magaling si kuya. Nalulungkot ako, diba? Para sa sex life nyo. Hindi ka daw magaling. Parang in your mind. Diba? Oo. Tapos yung isa pa parang, ay, siya doon pinagkikwentuhan nila hindi magaling. Siya yung jutay. Oo, siya pala yung support, gano'n. Correct. Diba? See, may impact yun sa relationship ninyo. Totoo. And that's unfair to your partner. So true. Yan yung sinasabi natin. Na sana pinag-usapan yung dalawa, palakihin mo nga yan. O kaya sasabihin mo sa kanya, hindi mapalaki, di ba? May iba tayong mga gagawang mga paraan, di ba? Mga ganun. Kinuwento mo na yung asawa ko talaga jutay. Oo, jutay. Hindi, pero alam mo, ba't wala ba kayong ganun? Diba? Hindi ba kayo nagkukwentuhan ng ganun? Ha? Hindi ba kayo nagkukwentuhan? Nagkukwentuhan din kayo ng ganun? Yung misis ko parang kuweb ang luwag. Wala. Talaga ba? Okay. Yung ginagawa namin sa kanila. Gano'n. Parang, comparing notes, yan, na parang, ito yung mga nagawa mo na ba to? Ganyan. Kabit ka ng bulitas, mga gano'n. Yung gano'n, parang walang pagkumpara. Hindi mo sasabihin na yung lumabas sa misis ko. Palibasa, 5 na yung lumaan dyan. So tuloy yung mga mister. Hindi, pero iba we think differently di ba? Pero nangyayari talaga yung pinag-uusapan. Kumbaga parang sabi ko nga sa partner like yung example ko tungkol sa employee kanina. It's a perfectly normal reaction. Hindi naman natin sinasabi dito kay Venus na you're so wrong to ask other people o kaya mali ka talaga na inuna mo yung tambalan. Ang sinasabi lang namin, kaya nga di ba una naming tinanong is, alam na ba niya talaga tong lahat ng mga issues na to bago ka sa amin nag-consult? Yun. Kasi magiging normal reaction talaga yung partner yung magtatanong sa iba, 'di ba? Tingin mo ba ganun? Tingin mo ba good mood yung boss natin? Yung 'di ba? Tingin mo ba papayagan ako? 'Di ba? Yung mga ganun, hindi kagad makarekta, pero ang sagot nandun sa boss, 'di ba? Yung mga ganun. Nangyayari talaga. It's what yung mga pagsplok mo is normal. Pero yun nga, if you want things to be resolved, you have to confront the person. Correct. And ito lang din yung tanungin mo sa sarili mo, how sure are you na yung wedding ceremony will resolve everything? Yun din. May diba? ganun din. Baka mamaya, hindi naman pala yun yung solusyon na hinahanap mo. Diba? Yung ceremony na hinahanap mo. Correct. Diba? Tingnan mo, ang dami na na-complicate na. Ultimo yung property nung AFAM, natingnan mo na. Pero para sa kanya, hindi naman niya iniisip yun. Wala namang ganong issue. Correct, diba? Naisip mo na yung prenup. Ang dami mo ng mga naisip na ganun. Nakaantabay sa atin, nakatutok sa atin si Kevin Garcia. Hi, Kevin, of It's a Small World. Ayan, ito yung kinikwento ko last week sa'yo na super tambalanisa talaga natin na gusto niya magtita-tita restaurant kami. Tawa talaga ako dyan Push na yan. Oo. Oy, si Engineer, ang aking napakabuting kaibigan, si Engineer Mark Ryan Lazaro is watching us. Hi, Engineer! Good morning!
Yan ang isa sa mga taong masarap kausap, partner. A man Talaga. full of wisdom. Wow, sana Sobra. makausap ka naman namin para dalaw ka dito para bigyan mo lang kami ng wisdom. Diba? Ganon. Oo, di ba? Gusto Totoo. natin ng mga ganyang klaseng mga kausap. Para hindi naman laging kausap natin, mga marites lang. Katulad nitong si Kuya Tonton Batalier, nakikimarites. Good morning, Mama M. Makikimarites ako sa adlib mo. Napaisip ako tuloy, sino yon? Kuya Tonton, hindi lahat ng mga sinasabi ko dito sa tambalan totoo. Parang hindi mo kilala ang tambalan, mga invento lang lahat ng mga pinagsasabi namin araw-araw. Kaya minsan ang gulo din talaga namin eh. Nagsasabi na ba na totoo yung tambalan? Di mo kwento kaya nila totoo lahat. Kaya pag tinanong kami, hindi na namin ma-recall. Kasi invento lang kasi. Yung iba kasi invento, yung iba, totoo sila pero may dagdag. O, di ba? Very marites. May dagdag. O, di naman kaya totoo pero may kulang. Ganon. Ganyan ang tambalan, binibuild up sarili namin, tapos nilalaglag din Oo, namin. correct. Ganyan kami. Sabi niya, baka ako na yan, Diyos ko po, wag naman sana, kinakausap ko ng sarili ko. Tsaka hello, wala namang empleyadong dito nang kinakausap yung sarili ko. Talaga, Kuya Tonton. Tawan-tawa ako sa'yo eh. Sabi ni isa nating tambalanisa, nabasa ko sa Facebook Live. Sabi niya, bakit daw wala na daw update sa podcast? Pag-check ko naman sa podcast, meron po kami latest episode uploaded. Episode 107. Yan po yung latest episode sa Tambalan Podcast. Yan. Si Tin Rivera, hello, watching hi, from Tin. Binyan, Laguna. Nanonood din sa atin si Leonora Aicardo Aringo. Yan. Si Rafraile Agnas is watching from Palawan. Shoutout sa lahat ng listeners dito sa South Korea, galing kay Charlene Kim. Bakit yung sa Korea, lahat ng mga tao Kim? Diba? Oo, May naman Kim, kasi may Park, kasi maraming kimchi sa kanila. Baka nga dahil sa kimchi yan eh. Yan. Oy, Giselle Villegas. Good morning, Giselle. Itong si Giselle, siya yung kauna-unahan kong naging partner nung umabay ako. So, Ay, 5 talaga? years old kami hanggang ngayon. Abay sa kasal? Abay sa kasal. Kauna-una ang partner na nag-abay sa kasal? Mm-hmm. I don't get it. Paano? 4 years old. Ilang taon ba tayo nun, Giselle? 5 years old. Nung babe. Pinartner kami. Nung ring bearer ka. Oo, oo. Parang gano'n. Tapos siya ngayon nakaalala, uy, partner kita sa tapos nakalimutan ko na siya. Tapos malaki na kami nung nagpakilala niya. Sabi, ayun, tanda ko yan. Katuwa. Ikaw pala yun. Katuwa yung mga natin baby tayo, no? Oo. Paglaki natin, ano nangyari? Anyari, guys? Oh, morning sa'yo, Giselle. Morning, Giselle. Oh, sure. Dadayo daw si Engineer Mark Ryan Lazaro. Sige. Oh, minsan. Si Edith Policarpio is watching from Perth, Western Australia. Thank you. Sabi ni Mildred Vizcaino, hi tambalanisa mula sa Bayaning Puyat. Yan. Si Etenot na Manalastas, good morning, watching from Hong Kong. Tawang-tawa ko sa pabulitas ni Kabayan Christopher. Kasi may ganun naman talaga usapan. Ewan ko, paano ba kayo nag-uusap? Yung mga ganun na, yung sample ng girls talk niyo na nilalaglag niyo yung mga asawa niyo. Ay, hindi ako nalalaglag ng asawa. Yung mga naging jowa namin Huwag dati kayong sinungaling. Hindi, yung mga naging jowa namin dati nilalaglag namin. Kasi, di ba, hindi ko naman sure kung magtatagal. Charet. Pero yung mga kami pag nag-uusap, para matuwa yung misis mo sa'yo, palagay ka rin sa akin ng bulitas, tingnan mo, 2. Gawin mo yung 3 sa'yo kasi mas maliit yung sa'yo. Ganun talaga yung mga usapan. Nakakaloka. Charot lang. Joke lang. Oy, ang Mahas Kitchen nakatutok sa atin. Oy, Mahas Kitchen, baka naman po Naku, dyan. sarap pa naman ng pagkain nila dyan. Mga kakaiba. Alam mo yung mga pagkain na mahirap i-pronounce. Talaga? Pangmalakasan, pangmayaman. Pangmayaman. Oy, batiin lang natin, partner. Shoutout natin, batiin natin ang happy birthday, Ruel Google. Yan. Sabi niya, ginugugol ang oras mo, Rowel. Sana sa magaganda at mabubuting bagay. Yan. Sabi niya, isang malakasang pagbati naman dyan mula sa mga number 1 DJ ng Pilipinas. Yan. Grabe yun, number Si 1 Ruel DJ. Google, happiest birthday sa'yo. Balik tayo kay Mahas Kitchen. Minention ko lang kasi baka malimutan ko. Si ang may-ari niyan, si Ate Mau.
Maureen. Kasi ganun sa amin Maureen kasi. Oo, Maureen, Pamela, Venus. Oo, di ba? Ate Maureen, Elma. Yan. Ano, bakit pang malakasan? Ano yung mga niya, yung mga ganon? Ano bang cuisine Mahas nyo? Kitchen, bigyan mo nga kami ng sample na recipe mo dyan. Yung babanggitin namin, check namin kung tama namin i-pronounce. Oo. Wag naman yung mahirap Yung mga tipong lang, empanada, ganon. Wag ganon lang ng mga pasabog ng mga sa catering, kasi may catering siya. Pag nakalagay dun yung label ng food, di ba? Ang kaya lang natin i-pronounce caldereta, mga ganon. Correct. Yung kasunod hindi na. Kunyari beef, hindi na natin alam stroganoff. Pasandok nga nito. Ganun na lang. Kuya, ano to? At tapos ako natatawa ako pag ganyan, bawa. Diba mga yung mga hindi mabasa. Tapos hindi din minsan trained yung mga basta po isda. Minsan hindi din trained yung mga paano po ito basahin? Dapat trained sila Dapat alam din nila yon. Correct. Para makadagdag sosyal. Oo, na parang, this is beef stroganoff. Ganon. Ano yung mga sample ng mga bigay ka naman ng sample. Sample na pangalan. Tapos padala ka na din ng sample, di ba? Batiin lang din natin ng hello kasi video greetings daw kay Sharla Hermosilia. Yan. Hello, Sharla. Sharla naman ang pangalan mo, Sharla. Si Eileen Santos nanonood sa atin from Canlaon City, Negros Oriental. Hello. Thank you. Pasensya na po doon sa mga hindi namin nababasa kasi we can only read a portion lang. Parang ganun. Si Cal Comia Vlog. Hello, Tambalan, watching from Candelaria, Quezon. Si Kemi Latik. Good morning, Tambalan. Shoutout po, watching from Saudi Arabia. Napupuyat ako palagi para po mapakinggan kayo ng live dito sa FB Live. Thank you. Salamat. My cousin, Amy Gaite Manalo, nakatutok. Hello, Ate Mochi. Ferdinand Naipes, good morning. Imelda Sibukaw, hi. Purita Crisologo, Sabanaw, hello po. Morning. Mami Joanne Fernan, sabi niya ako tinuturo ko sa mga anak ko yung paano pronunciation ng mga menu namin. Tama yan. Nakakamiss po yung iyong menudo. Oo nga. Kailan mo ulit magpapadala si Mami? Mami Joanne, padala ka naman kasi ito ang katotohanan dito. Yung basihan ko kung gaano kasarap yung menudo ay binase ko lang sa itsura tsaka sa amoy. Kasi diet talaga ako noon. Tapos, hanggang ngayon naman diet ako Ano bang secret ingredient ng menudo para masarap? Dami ba ng atay? Di ko alam, partner. Basta, dami ng dura? feeling ko it's more of the dura. Parang lumilevel up talaga siya. Depende sa dura. Kung may durang nakakagaling, may durang nakakapanis, ganon. Hindi ko alam kung ano yung basta ako feeling ko any type of menudo is bongga. Tapos, kasi, sakto kasi yung mga employees dito, bagong saing sila ng kanin noon. So, hindi ko siya na iuwi. Gusto ko sana siya iuwi, para iinitin ko na lang kung kailan oras na ng kain ko. Kaya lang ko, bagong saing sila dito, tapos ang bango-bango kasi ng food. Oo, kaya syempre, shinare ko na. So, hindi ko talaga siya, honestly, hindi ko siya na-experience. So, kailan ba siya pupunta ulit? Ayun na nga, kaya nga sinasabi. Kaya nga. Tama yan. Sa'yo, menudo ulit? Menudo. Ako, caldereta, Mami. Oo. Konti lang yung yung tomato sauce. May tomato sauce. Pero maraming reno. Pinano pa? Pinagano pa? Tinuruan pa yung tinuruan pa yung nagluluto. Hindi rin ako sure sa gusto mo yung binago mo yung recipe niya. Kasi di naging masarap. Tapos ako man sisisi. Tapos sisiraan mo sa radyo. Charot lang. Caldereta kasi pinagmamalaki niya yung last time. Masarap din yung caldereta nila. Tama. Yun. Aabangan po namin yun, Gusto Mami, namin yung mga ganyan. Gusto ko yung mga ganyan kasi mga pwede siyang initin kung kailan ako pwedeng kumain. Tsaka sila yung pagkain, pag lalo mong iniinit, lalong sumasarap. Diba? Naku, Mami, magpapadala na. Anong Facebook ulit nila? Oo. Mamilas. Mamilas. Yun. Kung gusto niyo mag-order ng mga parang lutong bahay na na pagkain, masarap yung pagkain nila. Natikman na po namin. Tama. Yan, natatandaan ko noong pumunta dito si Mami Joanne
Pumunta siya sa opisina ko, tapos sabi ko, bakit may pumasok? Alam mo, parang, hindi man lang nag-intro. Ako po si ganyan. Talagang pumunta siya, nagkatinginan talaga kami, tapos sabi ko, hello po. Nakakatuwa. Ulitin mo po yun, ha, Mami Joanne, ha? Ganun ulit. Siguro sa next week sa Aliwan Fiesta. Ay, pwede. Para saktong, alam mo, nakita mo yung sa labas partner, sineset up na yung stage, meron na pong bleachers, kasi next week na po ang ating Aliwan Fiesta. OMG, nakaka-excite. Oo nga, ang bilis, no? O yan, July 13, 14, and 15, pwede kayong makifiesta sa amin dito sa CCP Complex sa harapan po ng MBC Building. Yes. Bonggang selebrasyon ito ng napakaraming pistahan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na pinagsama-sama natin sa isang event lamang. Correct. Ang ating Aliwan Fiesta 2023. Punta kayo, ha? Oo, kita-kits po tayo mga kabisyo. Tapos, bongga yan. Kasi on the last day, sa July 15, yung awarding ceremonies, we've been hosting it for the longest time. More than 1 decade na yata natin host yung awarding ceremonies, Correct partner. ka No? So we're just so happy na binigay din ulit sa amin yung hosting responsibility na yan. So basta magkikita tayo, pakalat-kalat lang po kami dito bumibili ng empanada, tumitingin sa regional bazaar. Kalat-kalat. Naghahanap naman ng nakaw. Nadudukot. Alakas makamandurukot. Kalurky. O, ganun, ha? O, siya. Sino pa siya shoutout mo dyan, partner? Eto, pa-shout out daw. Kay Bam Matriz from Albay. Hi Bam, good morning. J. Lu Love Magpantay, hi. Morning! Kay Tita Meli Salva, ang napakagandang mommy ni Dambo na nag-celebrate ng birthday yesterday. Ayan, hi Tita Meli and happy birthday kay Dambo. Happy birthday, Dumbo! Kay Kurt Denver Salva, yan, na hindi pa nagpapakita. Ganun talaga pag may birthday tas kulang pa sa budget. Cannot be reached, cannot be seen, wala umalis tulog. Hindi magpapainom yan soon. Busy lang, busy. Happy birthday, Bodams. Happy birthday. Si Adelaida Balicha Libuton. Ako. Pa-shoutout habang naglalaba. Ayan. Sana matapos mo ang iyong mga labada today. Yan ang pinakamasarap para sa mga naglalaba eh. 'Di ba? Yung natapos mo tapos maiinitan sila. Yung nakasampay silang lahat. Kaya sana ngayong araw na ito, pag nasampay mo na lahat ng labada mo, hindi umulan. Yan. Si Aideen Santos, nabati mo na? Oo, lagi naman natin siyang binabati. Ayan. Everyday siya nakatutok sa atin eh. Solid tambalanista natin yan. Oo. Si Aileen Santos. From Canlaon. Kumiko Minamoto, pa-shoutout po sa Japan. Hello. Good morning. O, ayan. O, siya na. Dahil alis cheese na. Di pa ako nakakagawa ng yelo. Wala pa akong yelo. O siya na. O mamaya, bago matapos ang programa ng Tambalan, isa na namang maswerteng winner ng 500 pesos. Pantabayanan niyo yan. See ya.